Kelvin, gaano kaganda si Kyra? Ay, Kira. Kira, gaano kagwapo si Kelvin? Ayan, kung mapapansin niyo naman, ako Ikaw yung sarili mong tinatanong ko, kung mo napaikutin. yes, hindi, kung sa tingin niyo naman yung demonyo, ako na po yun. She's like an angel. Okay. Yes, Kira. Gaano kagwapo mo, o ka mahal-mahal? Well, hindi ko naman po pwede mo po dito magsinungaling sa inyo, di ba? Correct. Tingnan naman po natin si Kelvin, pogi niya. Totoo. So, Parang may gusto sabihin si Gino. Gino, mamaya tatanungin ka kung gaano kaganda si Tart. okay. Sige, thank you very much and good luck. Good luck. Tito JN. What's the impression for the both of you? We'll start first with Mr. Kelvin. Thank you. Within the movie, the both of you are dealing with terminal illnesses. In real life, would you exhibit the same resolve to still live your life to the fullest? Kahit may terminal illness ka, lalago ka pa. Yes. Thank you for your question. Gusto ko naman. As a person, nakaka-relate naman ako kay Sol. Kasi takot ako. Marami akong kinakatakutan, even sa death. Pero ang laki ng itinulong sa akin ng Shai or ng Chance ng character ko, na ma-realize na lahat naman tayo, magpapantay ang mga paa, di ba? Hindi naman na mananatili dito sa mundo ng panghabang buhay talaga. So, ba't hindi ka mamuhay ng gusto mo? Ba't hindi ka mamuhay ng masaya, ng malamang natapa ng ibang tao? Hanggang sa gusto mo, di ba? Kasi, sakit ba ang kailangan mong maranasan para ma-realize mo na kailangan mong i-enjoy yung journey? Kasi pag nandun ka na sa destination, wala na eh. Yun na nga yung end eh. Diba? Pero kadalasan minsan yung destination, yan yung simula pa lang. Diba? So, iba-iba. For me, nakaka-relate ako kay Sol. Gagawin ko rin yung ginawa niya kung sakaling may ganun akong kalagayan o malagay ako sa sitwasyon niya. Gagawin ko na kasi paano kung bukas wala na ako? Ano bang gagawin ko? Antayin ko na lang yung oras ko. Pakinggan ko yung anong tulog ng orasan, hindi para sa akin, kung may kaya pa akong gawin, hanggat nabubuhay ako, gagawin ko yun ng buong puso ko. Ayun. Harapin ko lahat ng tapang ko, harapin ko lahat ng takot ko. Parehas. Thank you, Mr. Kelvin. I have the same question for Ms. Kira. Kira Ballinger. Yes. Dati di ba Kira, sa apelido mo lang nahihirapan. Ngayon sa Yun Kira. sa first name na. Charot. I'll just repeat it to make sure you got the question. Given in the movie, the both of you are dealing with terminal illnesses. In real life, would you exhibit the same resolve to still live your life to the fullest? Yes, I would. And sa ngayon po, I already am living my life to the fullest. I'm telling the people, my loved ones, that I care about them bago manghuli ang lahat. Kasi malay po natin, pwede po ako matsugi bukas at hindi ako nagiging masaya sa life ko. Sorry, wag naman. Pero life is beautiful talaga and it really should be cherished every day. Kahit gaano man kapangit ang nangyayari sa buhay natin. If you know where to look or if you can look hard enough, you will find something good. And I think na, yes, we should be processing the bad na maayos, di ba? Pero syempre, huwag din po natin hayaan na lamunin tayo ng lungkot, ng galit ng ating disappointment, and let it stop us from living our lives to the fullest. Iyan po. Thank you. Just getting to work together for this upcoming movie, Chances or you and I, what were your initial impressions of each other? And how has that changed since filming wrapped up? Mga narinig natin mga rumors, news reports, I'm sure you know of each other to a degree. So when officially you guys got casted to work together in this movie, upcoming movie, did those initial impressions or thoughts, opinions change after filming wrapped up? Para sa akin kasi yung first impression, hindi ako naniniwala. Wala akong impression nung una ko siyang makita. Nagkaroon ako ng impression sa kanya nung na nagkaroon na kami ng script reading,
magalang at saka ano siya, very, alam niyo yun, charming, ganun siya as a person. Bagay talaga sa kanya yung character niya sa Gabby. Kasi maliwanag siya. Yung una ko siya nakita. Siguro isa yun sa reason bakit napili nila si Kira na gumanap bilang si Gabby. So, ayun siya. Very maliwanag siyang tao. Thank you for answering. Same question for Miss Kira. Natatawa ako kasi when I first met Kelvin, syempre I had no idea about who he was. So when we showed up to the look test and everything, dyan po kami unang nagkakilala sa look test. Nakahigaw siya, naka-leather jacket siya. So ay nakakatawa just recalling it. Pero oo, alam mo siya yung typical na bad boy, ganun. Eh ako, medyo bad experience ako sa bad boy. So, syempre, this is just a first impression lang po ha. Syempre, when I first saw Kelvin na ganun yung ano niya, inisip ko, ay, feeling ko mayabang to. Ay, baka mamangin to. But then, syempre, when I got to know you more, nalaman ko na napakalalim siyang tao. Totoo, he's a very deep person, he's very wise, and kita niyo naman, he has a lot to say because he really thinks. And bukod doon, he's a very generous actor. Ayun. And sorry, dagdag ko lang po, I don't believe that first impressions last. Thank you. Thank you. Last question, light lang on. Okay lang, Jose. Alright, can you share with us any funny experience that both of you had while filming? Kahit one funny experience or unexpected, something comical. Ay, shoot talaga kami sa Korea, nakakatawa talaga yun. Kasi talagang nanginginig kami pag walang action eh. Pero nakakayanan namin kapag nag-roll na yung camera. Tapos pag nag-cut ulit, nanginginig kami sa sobrang lamig. Kasi kahit triple na yung suot namin, yung patong ng mga hit, kung ano man suot namin, ang lamig pa rin. May heat pack sa amin, may apoy na dyan, may kumot na, pero talagang nanginginig pa. Pero pag, okay, actor's cue, ayan na, actor's cue na, bigla na namin nawawala. Pero meron talagang isang eksena doon na hindi na talaga namin mapigilan yung sobrang lamig. Kaya sige na, lamigin na kami sa rin. May isang scene doon na gano'n, naglalakad kami sa open area. Kasi sobrang lakas ng hangin, ang lamig, tapos madaling na araw. Since late na kami nag-start, since late na yung call time namin, late na kami nagsimula. Tapos madaling araw na, ang lamig talaga. Hindi na namin mapigilan yung hinig namin, naglalakad kami ng nanginginig sa eksena. Actually, syempre yun din yung sasagutin ko kasi nakakatawa talaga. Pero maiba naman, when we were shooting sa ospital, ngayon, si Kelvin naglalakad siya dahan-dahan sa hallway, tapos nagpe-play po yung music na demonyo. Tapos ako, nasa gilid ako, I'm watching, tapos super liwanag yung ilaw dun sa dulo ng hallway. Eh, syempre, pag babae, alam niyo na, pag red days na, di ba, sobrang heightened yung emotions natin. So when I was watching that, as a woman and as an actress, watching Kelvin slowly walking papunta sa ilaw, paano papunta siya sa langit? Nalungka ako. Alam niyo, Derek Richie to, kasi siyang unang nakakita sa akin, umiiyak po ako sa gilid. Parang I was like witnessing you walking doon, di ba? Tapos sabi ni Direk Richie, curious, ba't ka umiiyak? Sabi ko, Direk Richie, sorry po, red days ko po ngayon. Yun po, yun yung nakakatawa. You remember? Oo. Tapos, nung nakita niya ako, syempre nasa gilid lang ako eh. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Wala. Tapos, nakarating din sa kanya na, ganun na nga. Na-awkward siya, nakakatawa. Hindi niya alam kung ano bang dapat sabihin sa akin. So, ayun. SKL, thank you. Ayan. Maraming